Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome po sa ating gagawing pag-aaral ng tinatawag na hermeneutics. Hermeneutics. Maraming pakahulugan ang mundong ito tungkol sa pag-aaral na ito, pero para sa akin ay binibigyan ko ito ng kahulugan ng napakasimple. How to rightly or correctly interpret the Bible. Yan po ang aking simpleng pakahulugan sa pag-aaral na ito. How to rightly or correctly interpret the Bible. Para sa iba, malamang kayo ay nai-impress kapag napakinggan nyo ang salitang yan, hermeneutics. At malamang nga ay may mga ilan na sa inyo na nakapag-aral ng ganitong mga ginagawa. Subalit ang tanong ay ano ba ang nangyari o naitulong nito para naunawaan ninyo at nagamit ninyo ang inyong mga natutunan. Ang bagay na ito na ating gagawin ay hindi po maliit na bagay. Ulitin ko, ang bagay na ito na ating gagawin ay hindi maliit na bagay. Ipapaunawa ko sa inyo na dapat ay hindi lamang tayo makakuha o maglaan ng panahon o oras sa pag-aaral na ganito para meron tayong credential o kaya masasabi natin na natapos tayo sa ganyang pag-aaral, kundi talagang makita ito sa ating mga pamumuhay. Tandaan natin na bawat kaalaman na mula sa Diyos ay mayroong kalakip na pananagutan. Sa mundong ito ay para makakuha lamang ng magandang impression, pero hindi po ganyan kung nais nating ilagay sa tama ang ating mga pag-aaral. Nais ko po na magiging maayos ang ating paghawak sa salita ng Diyos. Yan ay napaka-importante. Yan ay isang malaking pananagutan sa tumawag sa atin. At ang inyong desisyon na gawin ang pag-aaral na ito ay isang malaking bagay sa inyong buhay. Ulitin ko po, ang inyong desisyon na mag-aral ng ganito ay isang malaking bagay para sa inyong buhay at paglilingkod sa Diyos. Maaari ko ring sabihin, naapektuhan nito ang inyong walang hanggan. Sabihin ko muli, ang ating gagawin ay malaki ang epekto nito sa ating walang hanggan sapagkat malaki ang pananagutan ng mga humahawak or those who handles the Word of God. Malaki ang pananagutan natin. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na iayos natin itong pag-aaral na ito. Hindi lamang ito sa inyong panig kundi sa aking panig na bilang tagapagturo ay kailangan kong gawin kung ano ang dapat kong gawin. Hindi para sa inyo, kundi para rin sa tumawag sa akin. Kaya kayo na maging estudyante ko, sa pagkakataong ito, hindi ko ipinapalagay na mas mataas ako sa inyo. Ako ay pareho ninyo na maglilingkod sa Diyos at nais kong itama natin ang bagay na ito. Nagkataon lamang na marahil ay parang panganay ako sa inyo sa pagkakataong ito tungkol sa pag-aaral na ito at alam ko na ito ay malaking pananagutan sapagkat hindi na lamang para sa aking personal kundi sa inyo rin na aking mga tuturuan. Kaya nais kong sabihin sa inyo na ayusin natin ang ating gagawin. Mabibigyan ko kayo ng kaalaman, ng kaunawaan, subalit hindi ko magagawa ang mga bagay para sa inyo. I want to say that once again. I can impart knowledge and understanding to you, but how you put it to life depends on you. Kaya doon sa mga malamang ay nabigla lamang o kaya ay na-impress lamang sa ating gagawing pag-aaral, meron pa kayong pagkakataong umatras. Tandaan nyo ang aking sinabi, malaki ang pananagutan ng mga humahawak sa salita ng Diyos at napakarami nito sa mundong ito, pero nais ko na maging iba tayo at nais ko rin sabihin sa inyo na mahalagang bagay na ito, pero ito ay isa lamang sa mga bagay na e-epekto sa inyong buhay at mga pagtuturo. Ako nga po pala si Brother Arthur Macarubo. Ako ay tubong Cagayan at ang aking salita ay Ibanag. Marunong din po akong mag-Ilocano pero alam niyo ako ay nagtatagalog. Sa panahong ito ay meron na po akong 34 years sa ministeryo. 34 years sa ministeryo. Nagpasimula ako nung ako ay 30 years old,
Kaya malamang ay mahuhulaan na ninyo kung ilang taon na po ako. Nais kong sabihin sa inyo na ako naman ay nag-aral ng kaunti sa Bible School, pero ang lahat ng mga ituturo ko sa inyo rito ay hindi nagmula doon, kundi mula sa aking personal na paghahanap sa Diyos at mga hakbang na ginawa upang marating ang aking kinaroroonan sa ngayon. Ganun pa man ay hindi ko yan may pagmamalaki sa inyo maliban na makita ninyo sa mga susunod na araw kung paano o ano ang mga ipinagkaloob sa akin ng Diyos para maibahagi naman sa aking mga kapwa manggagawa. Para madagdagan naman ang paghimok sa inyo para maupo sa pag-aaral na ito, ako po ay may mga aklat na naisulat. Ako po ay isang author at may mga aklat ako na publish ng Church Strengthening Ministry. Isa po diyan yung The 70 Commands of Jesus Christ o 70 Utos ng Panginoon Kristo at ang pagpapaliwanag, Living the Commands of Jesus Christ. Kasama rin ako sa nakapagtatag ng Thoroughbred Training Institute. Kung makita ninyo yung aking nasa likod o kaya itong aking nasa insignia sa aking dibdib, yan po ang Bible School na naitatag. May mga kasama po ako dyan sa pagtatag. Pero ang mga module namin ay halos ako po ang gumawa. Hindi ko ipagmamalaki yan. Yan ang katotohanan. Kaya ko sinasabi ang mga bagay na ito. Alam niyo po ba na isa sa aking mga naunawaan kamakailan lamang ay sinasabi na merong 45,000 groups of Christians. 45,000 groups of Christians. Para sa akin na hindi po yan nakakatuwa. Sapagkat alam ko, ang isang bagay na sa 45,000 groups na ito, ang dahilan kaya dumami ng dumami ay dahil na rin sa isang bagay na may kaugnayan sa ating ginagawa. Ano ang aking ibig sabihin? Na kaya nagkakaroon ng maraming grupo ay sapagkat mayroong hindi pagkakaunawaan tungkol sa banal na kasulatan. May kanya-kanyang pangunawa sa banal na kasulatan. Pero ako'y naniniwala, kaya ang anak ng Diyos ay mag-isa na pumarito. Nakakatuwa po na sabihin ang bagay na ito ay upang magmula lamang sa iisa ang katuruan para sa kanyang mga tagasunod. Alam natin na siya ang ulo ng iglesia na nangangahulugan na sa kanya galing ang mga bagay na dapat ay kaunawaan, kaalaman at mga ginagawa ng kanyang mga tagasunod. Pero nakakalungkot nga po sapagkat sa ngayon ay walang pagkakaisa ang mga mananampalataya. Unang-una ay dahil may problema sa mga kaunawaan sa banal na kasulatan. Kaya dapat nating tandaan, mag-isa ang Panginoon na pumarito sa mundong ito upang bigyan tayo ng iisang kaunawaan. Tumawag siya sa mga dati ng tinawag ng Diyos, ang mga Israelita, at doon ay bigyan sila ng iisang kaunawaan sa banal na kasulatan. Ganun pa man ay may mga pagbabago sapagkat tayo sa panahong ito at siyempre kasama na yung panahon ng mga apostol ay nasa tinatawag na New Covenant na tayo. Nasa tinatawag na New Covenant na tayo. Kaya kung pag-iisipan natin nasaan na ang unity na nais ng Panginoon. Kung matatandaan ninyo, sa John chapter 17 ng manalangin ng Panginoon ay nag-focus siya sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Yun ang ninanais niya. Pero nakikita natin ang katotohanan na sa ating kapanahunan ay hindi nagaganap ang bagay na ito. Ang totoo, ang nakikita ko ay pinipilit lamang ng mga mananampalataya ang pagkakaisa. Malamang ay totoo yan sa physical at sa emotional. Pero pagdating sa spiritual ay may problema. Ano ang ibig ko sabihin diyan? Ang problema ay dahil sa pagdating sa spiritual, ang totoo ay wala tayong pagkakaisa. Ang dahilan ay may kaugnayan dito sa hermeneutics. How Christians have interpreted the Bible. Sa mga susunod na panahon ay papakita ko sa inyo na may dalawang mahalagang faktor
kung paano magkaisa ang lahat ng mga Kristiyano. Hinangad ng Panginoon ito, naganap ito sa kapanahunan ng mga apostol, pero alam natin na sa ating kapanahunan ay nawala na ang bagay na ito. Ganun pa man, nandyan pa rin ang banal na kasulatan, nandyan pa rin ang Panginoong Jesucristo, nandyan pa rin ang banal na Espiritu, at nandyan pa rin ang Ama na pinapaniwalaan ko na posible sana kung tayong lahat talaga ay sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Nais kong sabihin sa inyo, hindi po ako against sa unity, ipinapakita ko lang sa inyo na walang pagkakaisa, tunay na pagkakaisa, sapagkat may problema talaga at ito ay tungkol sa paghawak sa banal na kasulatan. Nang ituro ko ang mga bagay na ito sa Korean Bible School, nais kong ikwento sa inyo na meron po akong isang kasama na laging nakakasama ko sa aking ginagawang audio Bible distribution. Ini-invite niya ako at dinadala kung saan-saan. At siyempre, sinamantala ko ang pagkakataong yon na bawat pupuntahan ko ay maghapon. Kasama diyan ang seminar. Ang seminar na ginagawa ko sa mga panahong yan ay tungkol sa kahalagahan ng paggawa ng mga alagad gamit ang mga batas ng ating Panginoong Jesucristo o ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Yun pala, ang kapatid na ito ay may koneksyon sa Koreano at sa panahong yon ay merong existent na Bible school o Bible training ang mga Koreano at nangailangan sila ng tagapagturo. Dahil ang kapatid na ito ay siyempre nakikita niya na ako ay nagtuturo maghapon, ako po ay nirekomenda niya sa mga Koreano. At alam po ninyo, sa panahong yan, ang unang ipinaturo sa akin sa loob ng 3 months ay yung homiletics. Kalaunan ay inimbitahan pa rin ako para magturo at ang susunod kong ituturo ay ang bagay nito, hermeneutics. Noon ay napagtanto ko na hindi dapat mauna ang homiletics because that is the art of preparing a sermon and delivering a sermon or preaching, ay hindi dapat nauuna yon kaysa sa pag-i-interpret sa Biblia. Bawat nangangaral dapat ay mauna muna na matutunan nila ang paghawak sa salita ng Diyos bago sila mangaral. Kaya ito po ay nakita ko na napakahalaga sa mga Kristiyano. Mula noon ay ilang taon din ako nagtuturo sa training school na yon ng Koreano sa Laguna. At ilang beses ko na rin naituro ang bagay na ito. Kaya lahat po ng ginawa kong pagtuturo ay face-to-face at ngayon lamang po ako magtuturo ng online. At nakita ko rin na advantage ito sa mga estudyante. Bakit? Kung katulad nito, nagagawa ko ng video, pagkatapos ay panunuorin ito ng mga estudyante. At pagkatapos noon, ang gagawin ay magkakaroon ng discussion, question and answer, para magiging malinaw ang mga bagay na hindi gaanong nalinawan sa aking pagpapahayag. So ganun po ang ating gagawin. Ako ay gagawa ng mga video na at least ay 35 to 40 minutes at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng 25 to 20 minutes na discussion equivalent sa 1 hour. Pagkatapos ay isang video ulit ang ating panonoorin at pagkatapos ay magkaroon tayo ng ganoon ding panahon sa discussions. Pero hindi ko pa po alam kung ano ang magiging mainam para sa lahat. Pero sana po ang ating puso ay nakaset na unawain talaga ang banal na kasulatan sapagkat tayo ay naglilingkod sa Diyos na nagbigay sa atin ng mga ganito, perpekto ang kanyang kaisipan, perpekto ang kanyang tulong na ibibigay, at lahat ng bagay na ito na ating gagawin ay pansamantala lamang. Sandalian na lamang at tayo ay haharap sa Kanya. Kaya hinihimo ko kayo, ayusin na natin ito. Kung mayroon man itong pagbabago kalaunan, ay titingnan po natin. So ito po ang hermeneutics. At pinamagatan ko ang aking mga ituturo sa inyo, the hermeneutics, confidence, life, insertion, any schemes to rightly or correctly interpret the Bible.
Ulitin ko po, ito yung aking topic na tatalakayin sa inyo. The hermeneutics, confidence, life, insertion, and schemes to rightly or correctly interpret the Bible. Hermeneutics, tayo po yon. Yung nag-aaral o nagtuturo ng Biblia. Sapagkat kapag ikaw ay nagturo ng Biblia, sigurado ko na ikaw ay hermeneutist. Hermeneutist ay yung tao na nagpapaliwanag sa Biblia. Nawa po ay nakukuha ninyo. So ito po ang purpose ng ating pag-aaral. It is the purpose of this study to teach and train the disciples. Kayo po yon, to rightly or correctly interpret the scriptures. Ulitin ko po, it is the purpose of this study to teach and train the disciples to rightly or correctly interpret the scriptures. Unawain po ninyo yan at makikita nyo na may bahagi ako, pero hindi po kayo nawawalan ng bahagi. May bahagi kayo sa pag-aaral na ito kung gusto talaga ninyong matuto at maiayos ang ating paglilingkod sa Diyos. Ito po yung aking mga objectives. Ang mga objektibo po natin. Number 1, the disciple will gain knowledge about hermeneutics, importance to every believer. The disciple will gain knowledge about hermeneutics, importance to every believer. Magkakaroon kayo ng kaalaman kung bakit napakahalaga ng ating gagawin. At yan ay nakikita nyo na kanina ko pa binibigyan ng mga diin upang himukin kayo na hindi lamang magpatuloy kundi gawin talaga ang mga dapat nyong gawin bilang mga estudyante. Yan ang bahagi ninyo para talagang magkaroon kayo ng kaunawaan. Pero hindi po ito madali ang bagay. Huwag kayong magmadali. Hindi po ito pang 1 taon, 5 taon, 10 taon. Katulad ng sabi ko sa inyo, I've been in the ministry for 34 years at nais kong sabihin sa inyo that when I started putting this up, yung course na ito about hermeneutics, ay nabasa ko na ang Biblia ng more than 100 times. More than 100 times. Malala ko, nung una akong magturo, ay tinanong ko yung mga estudyante kung sino ang nakabasa na ng kanilang Biblia ng buo. Ito po ay mga pastor. At kung hindi ako nagkakamali ay mga nasa 20 plus sila. Mga pastor po ito. Tinanong ko, sino po rito ang nakabasa na ng kanyang Biblia ng buo? At mayroon pong mga nagtaas ng kamay, marami ay hindi. At alam po niyo, tinanong ko po isa-isa, kayo po, ilang beses niyo nabasa ang Biblia? Kalimitan, mga pastor ito ng mga ilang taon, may mga matatanda pa sa akin, at sinasabi nila na nabasa nila ang kanilang mga Biblia ng 1 time, 2 times, 3 times, 4 times, at merong isa na mayroon po siyang doctorate degree na nabasa niya ang kanyang Biblia ng 7 times at nakita ko sa kanyang mukha ang may kaunting pagmamalaki ng sabihin niya ito. At nung sabihin ko sa kanya ang katotohanan na nung mabasa ko ang Biblia ng 7 times, totoo po ito, ay wala akong naunawaan at mula doon ay umiyak ako sa Panginoon. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, ano ang halaga na ako ay basa ng Biblia na wala naman akong naunawaan? At mula doon sa 8 basa ko ng Biblia ay unti-unti nagkaroon na ako ng kaunawaan, masaya na ako sa aking ginagawa, pero ang pinupunto ko po dyan ay huwag nating ipagmalaki ang mga ganong bilang ng basa natin sa Biblia. At isa lamang yan sa paraan at dahilan kung bakit hindi naunawaan ng marami ang Biblia. They only read the Bible 1 time. Tandaan ninyo, ang Bibliang ito ay napakakapal. Napakakapal. This is the thickest book of any religion. Pinakamakapal ito sa lahat ng relihiyon. Ano ibig sabihin yan? Hindi ito para sa mga walang interes, hindi ito para sa mga pabaya, at hindi ito para sa mga tamad. Ulitin ko yan.
Hindi ito para sa mga walang interes, hindi ito sa mga pabaya o kaya ay sa tamad. Kaya kung meron ka niyan, unang sasabihin ko sa iyo ay magbago ka na, umayos ka. At ang pangalawa ay kung hindi mo kaya at ayaw mo, ay magsabi ka lang sa akin. Ganun pa man ay hihimukin ko pa rin kayo na ito ay isang pagkakataon at pribilehiyo na binibigay sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng karagdagang kaunawaan tungo sa ganap na kaunawaan ng banal na kasulatan. Balikan ko ang pangalawang objective natin. The disciple will identify the sources of rightly interpreting scriptures. The disciple will identify the sources of rightly interpreting scriptures. What are the sources of rightly interpreting the scriptures? Yan po yung confidence na nabanggit ko doon sa ating topic, the hermeneutics confidence, na nangangahulugan saan manggagaling ang ating confidence sa pag-i-interpret sa Biblia. Malaki po yan, malawak po yan, kaya hindi ko masasabi sa inyo ngayon. Ito po ay introduction pa lamang natin. Ang number 3 natin, the disciple will understand the connection of the disciple's life to hermeneutics. Ulitin ko po ito, maganda ito. The disciple will understand the connection of the disciple's life to hermeneutics. Ito sisiguraduhin ko sa inyo na hindi nyo ito napakinggan sa ilang nagturo na ang pamumuhay ay napakahalaga sa tunay na kaunawaan sa Biblia. Bakit ko alam ang bagay nito? Sapagkat nakikita ko na marami ay nagtuturo ng mga teknik, pamamaraan, ng mga prinsipyo kung paano i-interpret ang Biblia. Pero wala akong nakita na iniuugnay nila ang halaga ng banal na pamumuhay para sa kaunawaan sa banal na kasulatan. Kayo po, kung kayo ay natapos na o nagkaroon na ng pagkakataong mag-aral ng hermeneutics, nakita ba ninyo kung gaano kahalaga ang banal na pamumuhay para maunawaan mo ang Biblia? Kaya nga sabi ko, kahit hermeneutics ito, hindi ito para dito lang sa ating mga ulo. Ito ay para sa ating maayos na pamumuhay. Yun talaga ang goal nito. Sapagkat ang goal ng Kristyanismo is to mold us into Christ likeness. Yan ang discipleship. Dalhin tayo sa wangis ng Panginoong Kristo, ang wangis ng Diyos na nawala sa Garden ng Eden. Ang anak ng Diyos ay pumarito upang i-restore niya ang image na yon ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan ginawa ng ating mga ninuno. At kung babasahin ninyo ang Ephesians 4:11 to 13, Ephesians 4:11 to 13, na sinabi doon, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of ministry. So nandyan yung fivefold ministry at sila yung mga tagapagturo. Pero ano ang goal nila? To prepare God's people for the work of ministry so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith. Ang daming katotohanan dyan. Sa mga susunod ko, ipaliwanag sa inyo ang mga bagay na yan. Pero sinabi pa niya, and in the knowledge of the Son of God, and become mature or perfect. Yung mature dyan ay equivalent sa perfect. And become mature. Attaining, ito yung goal. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yan ang goal ng Christianity. At itong gagawin natin ay isang hakbang lamang para ma-attain natin yon. Kaya kung meron kayong ibang goal, yumaman, maging marunong, at hindi ang goal ninyo ay Christ-likeness, ang grupong ito o ang pag-aaral na ito hindi para sa inyo. Number 4, the disciple will be knowledgeable of the essential insertions to do hermeneutics. Ulitin ko. The disciple will be knowledgeable of the essential insertions
to do hermeneutics. Ano ang ibig sabihin yan? Ano yung mga input natin sa Biblia? Ano yung gagawin natin sa Biblia para magkaroon tayo ng tamang pag-i-interpret nito? At alam ba ninyo, kung narinig ninyo o nakikita nyo na tila iisa lang ang sinasabi ko, hindi po. Bibigyan ko kayo ng siyam. Bibigyan ko kayo ng siyam na dapat ay ginagawa ng bawat Kristiyano sa Biblia. Siyam. At ang lahat ng ito ay napakahalaga para magkaroon tayo ng tamang kaunawaan at pagpapahayag sa Biblia. Isa lamang po dyan ang Bible reading, ang study, ang meditation, ang memorize. Hindi ko muna sasabihin lahat. Ang totoo ay dahil hindi ko maalala, titignan ko pa yung walong yon. Pero yon ang mga ituturo ko sa inyo na pamamaraan para magkaroon tayo ng malinaw na pag-i-interpret sa Biblia. Ang panlima natin, the disciple will be educated on the necessary principles of interpreting the Bible. The disciple will be educated on the necessary principles of interpreting the Bible. Yung mga prinsipyo naman. At sa principles na ito, kung hindi ako nagkakamali, ay merong siyam na prinsipyo akong inihanda na maaari nating gamitin para magkaroon ng malinaw na kaunawaan sa Biblia. So abangan po ninyo ang bagay na ito at sa pagkakataong ito ay pupunta muna tayo sa ilang question and answer o discussion na maaari nating gawin mula dito sa ating napakinggan sa pagkakataong ito. Huwag muna kayong magtanong ng mga ilang bagay na walang kaugnayan dito sa aking ipinaliwanag sa inyo sapagkat nagpapasimula pa lang tayo. Pero para sa session na ito, first session natin, 2 video po ang inyong panonoorin at 2 beses din tayo magkaroon ng discussion katulad ng aking nabanggit sa inyo na there will be 35 to 40 minutes video and then we will have 25 to 20 minutes discussions or question and answer. At tayo ay magbabalik mamaya.